So today papakita ko sa inyo how to start a blog with Hostinger, which is yung best platform at pinaka-affordable na option para sa mga beginners na wala pang idea kung paano sila magsisimula. So kung goal mo is mag-start ng blog at di mo pa alam kung anong uunahin, or meron ka ng Hostinger pero hindi mo alam kung ano yung next step sa platform, then siguraduhin mong tapusin tong video. Isasama ko kayo step by step sa buong process ng pag-setup ng website nyo. Pati kung paano mag-post ng blog content online para makita ng ibang tao. Madali lang to at straightforward. So let's get started. Okay, so kung hindi pa kayo nakakapag-sign up sa Hostinger, click nyo lang yung link sa baba para makapag-start for under $3 per month. Kakaroon kayo ng 2 months free, tas meron ding 30-day money-back guarantee. So yeah, nagsisimula pa lang kayo, I highly recommend the Hostinger. Favorite namin tong platform na to pang host ng websites kasi sobrang affordable. So click natin yung claim deal, tas tatanungin ka kung anong web hosting plan ang gusto mo. Meron silang premium, business, at cloud startup plan. Para sa inyo na nagsisimula pa lang, yung premium plan is more than enough para makagawa ng website. Meron kang access sa 100 different websites, which is sobra na for beginners. Tapos sama mo pa yung ibang cool features like unlimited free SSL, unlimited bandwidth, free email, at free domain. Na kung gusto nyo ng mas mataas na performance sa website nyo at mas malaking storage, pwede nyong i-check yung business or cloud startup plan. Pero again, for the most of you, yung premium plan sapat na for a blog. So click natin yung add to cart dito, tapos tatanungin tayo ng time period. Pwede yung 1 month, 12, 24, or 48-month plan. Ngayon, hindi ko nire-recommend yung 1-month plan kasi mas mahal siya compared sa iba. Siyempre, the longer the plan, mas malaki yung masasave mo in the long term. Pero again, optional naman to. Para sa video na to, try natin yung 12-month plan. Scroll down tayo, lagay natin yung email address natin to create an account. Tapos dito sa baba, kung saan mo ilalagay yung payment info, click mo yung button na have a coupon code, type mo yung Charlie Chang. Tapos pag kinlik mo yung apply, mas lalaki pa yung discount sa plan mo. Tulad nito, nakakuha ako ng 1-year web hosting for just $32. Sulit na deal to. Tapos meron pa silang 30-day money-back guarantee. Kaya ilalagay namin yung link sa baba kung di pa kayo nakakapag-sign up sa Hostinger. Pagtapos nyo dyan, kailangan nyong ilagay yung credit card info nyo, tapos click Submit Secure Payment. Pag naka-login na kayo sa Hostinger account nyo, may kita nyo tong dashboard. Dito nyo i-claim yung free domain nyo. Tapos may kita nyo rin yung web hosting plan nyo. Ang gagawin nyo lang is i-click yung setup. Dun sa setup na yun, pwede nyo na rin makuha yung free domain nyo. Ngayon, itutour nila tayo through their guided setup. At magla-live na yung website ko in just a few minutes. Click natin yung Start Now, tapos Create a New Website. At tatanungin tayo kung gusto natin gamitin yung WordPress or yung Hostinger Builder with AI. Kung gusto nyo ng super simpleng blog na wala masyadong customization, piliin nyo na lang yung Hostinger Builder. Pero para sa video na to, ipapakita ko sa inyo yung WordPress. Kasi isa to sa mga pinakasikat na website builders ngayon. Marami kayong makikitang tutorials online tungkol sa WordPress and yeah, marami kayong options when it comes to customizing your website. So, click natin yung WordPress dito. Ngayon, hihingan ako ng login details para sa WordPress account ko. Tapos nun, tatanungin tayo kung gusto nating mag-add ng plugin sa website. For now, click natin yung skip. Tapos pwede ring mag-install ng template. Pero skip na rin natin yun for now. Next, tatanungin tayo ng brand name at description. Basically, gagamitin yun para mag-generate ng ilang content using AI. Pero option lang to. Kaya for now, skip ulit tayo. Next, tatanungin tayo kung gusto nating i-claim yung free domain or kung meron na tayong existing domain na nakuha sa ibang platform, gaya ng Namecheap. Pero since meron akong free domain na kasama sa plan, piliin natin yung claim a free domain. Dito sa baba, kailangan natin ilagay yung domain name na gusto natin. So, palitan natin to ng Startupwise Hosting or blog. Click search and cool, available yung domain. So, click continue. Magtapos nito, click mo lang yung finish setup button. Tapos, mag-i-install na yung WordPress sa website mo. Okay, cool. Pag ready na yun, may option ka kung gusto mong i-edit yung website agad or pwede ka munang pumunta sa hosting or control panel. Dito, pwede mong i-set up yung website email mo, pati mag-install ng SSL certificate. Pwede explore to later. Pero for now, click muna natin yung edit website. So, ngayon, dito sa WordPress dashboard, ma-manage mo lahat ng posts, media, pages, pati yung mga comments sa website mo. Pwede rin baguhin dito yung itsura ng website, mag-install ng plugins, at i-adjust yung settings. By the way, yung pinakaunang dapat mong gawin is pumunta sa settings, tapos click mo yung permalink. Palitan mo yung permalink structure from plain to post name para magka-post name yung website mo pagkatapos. Mas gaganda yan for SEO purposes. So, once natapos nyong baguhin yun, click nyo yung save changes. Ngayon, mag-i-install naman tayo ng plugin sa website nyo. So, punta tayo sa plugins. As you guys can see, meron ng mga plugins na naka-install sa website ko. Kunwari, yung Akismet Anti-Spam for Spam Protection.
option. Tapos meron ding Lightspeed Cache para sa site optimization. Kung gusto nyong mag-add ng bagong plugin, click nyo lang yung add new dito. Yung unang plugin na kailangan nyong install is yung Yoast SEO. Type nyo lang sa search bar, tapos click install now. May kita nyo na yun dito. Tapos click nyo lang yung activate. Yung next plugin na kailangan nyong install is WP Forms. Drag and drop, form builder siya for WordPress. Para pwede kayong makontak ng mga tao from your blog. Tapos yung last plugin na kailangan nyo is Elementor, which is basically all-in-one drag and drop page builder. Perfect siya for beginners na nagsisimula pa lang sa WordPress. So, install ko rin to. Tapos, after nun, i-activate ko yung dalawa. Next naman, mag-i-install tayo sa website. Punta tayo sa appearance dito. Tapos, themes. As you guys can see, active pa yung 2023 theme ngayon. Pwede ring mag-add new. Tapos, may over 5,000 themes na pwedeng i-browse. Pwede kayong mag-scroll through dito para makita kung anong bagay sa blog nyo. Pwede rin kayo mag-search ng blog dito, tapos lalabas yung mga themes na specifically for blogs. For this example, i-install ko yung Astra. Highly recommended theme to for beginners kasi sobrang customizable. Pwede nyo siyang i-click para ma-preview muna bago i-install sa website nyo. But yeah, yung theme na to pwedeng gamitin for any website. So, cool. Now na meron na akong plugins and themes installed, pwede na akong gumawa ng first blog post ko. Punta tayo sa post dito, and as you guys can see, may sample post dito. Pero click nyo muna yung add new. Tapos mapupunta kayo sa WordPress block editor. Dito mag-a-add lang kayo ng title. Kunwari, lagay natin test blog. Tapos dito sa baba, pwede nyo nang simulan yung content. Type tayo ng something like, hello, this is my first blog post. Tapos pwede kong i-adjust yung options sa gusto ko. Pwede ko ring i-click yung plus sign dito para mag-add ng mga elements like headings, lists, or even images. And yeah, super customizable pag gamit yung WordPress block editor. Pero kung gusto nyo pang mas customizable, click nyo yung edit with Elementor. Mapupunta kayo sa Elementor editor. And sobrang dali lang. Drag and drop lang lahat ng kailangan nyo. Kunwari, may gusto akong i-add. Click natin yung plus sign dito, tapos papiliin ako ng structure. For this one, piliin natin to. Tapos pwede natin balikan to para sa gusto natin. Kunwari, gusto kong mag-add ng image. Drag natin papunta sa screen. From here, pwede akong pumili ng image, tapos mapupunta tayo sa media library. Naglagay ako ng sample picture. So, click natin yung select, and boom, nasa screen na siya. Ngayon, pwede nang i-customize kung paano nyo gusto. Tapos kung pupunta kayo sa style and advanced tabs, sobrang dami pang options pang customize. So yeah, madami kayong pwedeng gawin with Elementor. Sobrang dali mag-drag and drop. Di na ako masyado magdedetalye sa pagbuo ng website kasi meron kaming ibang video sa channel na nagdi-deep dive dyan. So yeah, once tapos na kayo, click nyo yung update. Ngayon, pag kinlik ko to, tas exit, babalik ako sa WordPress dashboard ko. Tapos pwede ko nang bisitahin yung site ko. As you guys can see, andyan na yung test blog. Click natin. Andyan na yung text, pati yung picture na inad natin. So yeah, basic overview lang to kung paano gumawa ng blog. And then sa blog nyo, dapat meron kayong category. Punta lang kayo sa posts, tapos click nyo yung category. Mag-add lang kayo ng name. Kunwari, gusto ko ng section for interior design. Palitan natin yung slug to interior design. Tapos click add new category. Kung gusto nyong mag-add ng subcategory, pwede kayong maglagay ng bagong name. Kunwari, pangalanan natin na 1-bedroom apartments. Punta lang sa parent category, tapos select interior design. So, pag nag-create ako nun, magiging subcategory siya sa ilalim ng interior design. Ngayon, kung babalik ako sa post ko, tapos mag-quick edit, pwede kong palitan yung category. Let's say, gawin nating interior design. And then also 1-bedroom apartments. I-update lang natin. Pag balik sa website, may option ng piliin yung category. So, lalabas na lahat ng blog posts under this category. Now, siguro yung next na gagawin natin is gumawa ng menu. Gusto nyong ilagay yung category sa top right-hand corner dito, balik lang kayo sa WordPress dashboard, tapos punta kayo sa appearance. Scroll down to menus. Dito kayo pwedeng gumawa ng first menu nyo. Pangalanan nating primary menu. Select natin primary menu as the display location. Tapos, click create menu. From here, pwede na kayong pumili na mga add like pages or posts. Pero sa example na to, piliin natin yung categories. Add natin yung interior design. So, click natin yung add to menu. Sama natin yung 1-bedroom apartments. So, add rin. Cool part is, pwede nyo tong i-click and drag para ayusin. So, pwede ko rin tong gawing subcategory. Tapos, click save. Tapos, check natin yung website. And boom! Ayan na. Andyan na yung interior design sa taas. Tapos, pag hover nyo, mapupunta kayo sa 1-bedroom apartments category. So, highly recommended kung i-check nyo rin yung iba naming videos kung saan mas dinedetalye namin kung paano mag-customize ng website nyo. Yeah, yun na basically lahat ng basics na kailangan nyong malaman sa paggawa ng blog with Hostinger. Again, maglalagay kami ng link sa baba papunta sa Hostinger kung gusto nyo siyang i-check out. Kung magpa-purchase kayo gamit yung link namin, makakakuha kami ng affiliate commission at makakatulong yun sa channel namin at patuloy kaming makagawa ng free content para sa inyo. Anyway, sana nag-enjoy kayo sa video and kung nagustuhan nyo, please like and subscribe for more videos like this. Dito sa channel na to, gumagawa kami ng how-to guides and tutorials para tulungan yung mga new entrepreneurs na mag-start ng business nila. Pati na rin mga beginners na gustong magsimula ng first blog nila. Thank you so much for watching and takits sa next video.